Sa puntong yon, isang sasakyan ang huminto sa kanyang harapan. Kotse yon ni Joey. Bumaba ito at ubod ang iting. Lumapit kay Zeus pero nawala rin agad yon na mapagtanto ang malungkot na mukha ni Zeus. Mr. Lawrence, I came here to pick you up. Pasensya na kung pinaghintay ko kayo. Nginitian lang to ni Zeus, pilit tinatago ang kanyang emosyon. Ayos lang, kakalabas ko rin lang naman para maghintay ng taxi. Di inaasahan ni Zeus na susunduin siya ni Joey kaya napakamot na lang siya sa kanyang ulo. Paniguradong pagtitinginan sila ng mga estudyante roon. Tinulungan siya nitong mailagay ang mga gamit niya sa loob ng sasakyan. Lahat ng estudyanteng nasa may entrance ng gate napakanga dahil sa kanilang nasaksihan. Why Mr. Joey Alanis is here? At bakit niya tinutulungan si Zeus? Kulat ang tanong sa isa sa nakikiusisa. Pare-parehas yun ang katanungan nila sa kanilang isip. Pinagmasdan kung paano magalang kausapin ni Joey si Zeus at kung gaano ito sinakay ang mga gamit ni Zeus sa kotse. Maging ang pagbukas ng pinto ni Joey para kay Zeus ay kinalaki ng kanilang mata. Ano tong natutunghayan nila? Pinagsisilbihan ni Joey Alanis ang tagapagsilbi ng pamilya de la Vega at manager ng Laurent Restaurant, si Zeus na isang walang kwentang basura. Pagkaalis ni na Zeus, naging maugong na usap-usapan yon sa buong universidad. Tulad ng sunog, mabilis kumalat ito. Sinabihan ni Zeus si Joey na dumaan muna sila sa kampo ng BBG dahil may susunduin lamang sila. Nagtataka man ay sumunod na lang si Joey na makarating siya sa may gate ng kampo ay nakita si Zeus ni Alona na nakasandal lamang sa may gate. Nasa cellphone nito ang atensyon nito habang nakasuot ng headphones kaya naman hindi nito namalayan ang pagbusina ni Joey. Tinawag to ni Zeus at saka lang ito nagangat ng tingin. Sumakay ng kotse si Alona at naupo to sa likuran habang nasa passenger seat naman si Zeus. Who is she, Mr. Lawrence? Usisa ni Joey. Kasama ko siya magbabantay kay Kina. Isa rin siyang mahusay na martial artist, tugon ni Zeus. Pinagmasdan ni Joey si Alona sa pamamagitan ng rearview mirror. Sa kanyang tingin nasa 16 na taong gulang pa lamang ito. Sigurado ba si Zeus na mahusay ang mga to sa martial arts? Kahit duda man, hindi nag-abala na magtanong ni Joey sa halip. Tahimik nagmaneho na lang papunta sa kanilang mansyon. Kung yun man ang sinabi ni Zeus, malamang mahusay nga itong martial artist. Pagkarating sa mansyon ng pamilya Alanis, malugod silang sinulubong ni Javier sa may veranda. Magandang umaga po. Magalang na bati ni Zeus. Mabilis siyang sinaway ni Javier. It's not necessary to be so formal, Mr. Lawrence. Pero magandang umaga din sa inyo. Nakangiting balik-bati ni Javier. Napadakon tingin niya kay Alona na nasa likuran ni na Zeus. Who is this beautiful young lady with you? Hinubad ni Alona ang suot niyang headphones at lumapit kay Javier. Inalokan niya ito ng pakikipagkamay. Nice to meet you, Lord Javier. My name is Alona, 5th high-ranking member of Blazing Phoenix Gang. Parehas namilog ang mata ni Joey at Javier. Isa siyang miyembro ng Blazing Phoenix Gang at isang high-ranking member sa kanyang mukhang napakabatang edad na yan. Tinanggap ni Javier ang pakikipagkamay ni Alona. Welcome to our house, Miss Alona. Natutuwang sambit nito. I'm just wondering, bakit ka naisipang isama ni Mr. Lawrence? Namiss lang po ni Alona mag-aral. Napag-isipan niyang sumama sa akin dahil nababagot na siya sa kanilang kampo. Si Zeus ang sumagot sa tanong ni Javier. Napakunot ang noo ng tatlo na may kani-kaniyang pagtataka sa kanilang mga isip. Nagtataka si Alona kung bakit di binanggit ni Zeus kay Javier ang patungkol sa inalok nitong trabaho sa kanya, pero nauunawaan niya rin sa huli na baka hindi pa alam ni Javier ang tunay na pagkakakilanlan ni Zeus. Si Joey naman nagtataka rin kung ba't di sinabi ni Zeus ang tulad ng sabi nito sa kanya na gagawin niyang bodyguard si Alona ni Kina. Samantalang nagtataka naman si Javier kung anong koneksyon ni Zeus kay Alona at bakit kailangan kasama niya pa to kung ang pakay lamang naman nito ay bumalik sa pag-aaral. Is she your girlfriend, Mr. Lawrence? Pasensya na kung hindi ko agad naunawaan. Natatawang sambit ni Javier. No, hindi po. Sabay na pagtanggi ni Alona at Zeus. Nag-iwas pa ng tingin si Alona na pinamulahan agad ng mukha. Kaibigan ko lang po si Alona. Dahil papunta rin naman kasi kami sa La Fernanda, naisipan ko na pong isabay siya. Pagsasinungaling ni Zeus. Natawa ulit si Javier. Ganun ba? Pasensya na ulit. Napakabilis ko talagang i-assume ng bagay-bagay. Pumasok sila sa loob ng mansyon at inalok ang mag-almusal si Javier. Sinalubong sila at binati nilang katulong. Where's your family, Lord Javier? Are you living with your maids and a butler?
Tanong ni Alona habang ginagala ang paningin sa malawak na bahay. Natawa si Javier sa pagiging prangka nitong magtanong. Right now, I'm only living with my wife. Pero oo, katulong ng mga kasama namin. Hindi po ba dito natitira si Nakina at kanyang mga magulang? Yung iba niyo pong anak nasaan? Di rin napigilan ni Zeus na mag-usisa. Sa ngayon, may inaasikaso pa si Ferdinand at Caroline, kaya baka sa makalawa pa sila makalipat dito. My other son, Nolan, is living with his family sa Southland Villa, and Joey is living with the La Vega family. Bihira lang umuwi si Joey dito. Natutuwa akong pinayagan siyang bumisita sa amin ng isang linggo ni Lady Isabel. Wika ni Javier na tinapik-tapik pa ang likod ni Joey. Pilit na napangiti na lang si Joey. Ang totoo talagang rason kung bakit nandito siya ngayon, inutusan siya ni Isabel, ang pinuno ng pamilya de la Vega, na pagsilbihan si Zeus. Kaya't sa parehong pagkakataon, tinulungan niya na sabay ang dalawang pamilya na mapalapit sa pamilya Lawrence. Pagkatapos silang kumain, inihatid sila ni Joey sa kanilang tutorian. Di yon kalayuan sa universidad na nasa 4 o 5 minutong lakad lamang. Dahil malaki ang bahay, inalok ni Joey sa Alona na doon na lang dan manluluyan, kasama si Zeus kung ayos lamang yon sa kanya. Sa una nag-alangan pa si Alona, pero na makita niyang malawak naman ang espasyo sa bahay, may 2 kwartong sakto para sa kanilang dalawa ni Zeus, sumang-ayon din siya kaagad. Samantala si Zeus naman hindi komportable sa naging desisyon ni Alona. Talaga bang gusto nitong manuluyan sa isang bubong kasama siya? Dito ka na manuluyan, maghahanap na lang ako ng dormitory matutulian ko sa universidad. Wika ni Zeus na parehas si kinakunot ng noon ni Joey at Alona. Bakit Mr. Lawrence? Hindi niyo ba nagustuhan ang bahay na to? May pag-aalala sa tanong na iyon ni Joey. Pwede ko kayong ilipat ng matutuluyan kung gusto ninyo. Hindi yun ang ibig kong sabihin? Natatawang sambit ni Zeus. Gusto ko lang na mas mabantayan na maayos si Kina. Sa pagkakaalam ko, nanuluyan din siya sa dormitoryo sa universidad. Pagpapalusot ni Zeus. Ang totoo, ayaw niya magkaroon ng mali siya. Ang panunuluyan nila ni Alona sa isang bahay. Kapag nalaman to ni Malkov at ng buong gang panigurado, pag-uusapan sila ng mga to. Isa pa, kahit hindi sigurado si Zeus kung nanunuluyan din si Kina sa dormitoryo, ay base sa pagkakakilala niya sa personalidad nito, hindi malabong doon nga ito nanunuluyan. Mas mainam kung mas malapit siya kay Kina. Kung yan ang desisyon mo, Mr. Lawrence, hindi kita pipigilan pa. Nakangiting wika ni Joey. Samantalang napataas ang isang kilay ni Alona nang mapagtanto na ayaw lang talaga ni Zeus kasama siya sa isang bubong, o baka talagang sadyang gentleman lang si Zeus. Never mind, I will enjoy myself alone in this house then. Sambit ni Alona sa isip pagkatapos nakibit balikat. Dahil ayaw ni Zeus na makakuha ng anumang atensyon, napag-isipan niya na lang mag-taxi papuntang La Fernanda University. Siguradong katulad ng nangyari kanina, baka pagkaguluhan ng mga estudyante ang pagpunta ni Joey. Pagkatapos siyang makausap na isa sa school counselor, tinulungan siya nitong mahanapan ng dormitoryo. Ilang minuto lang nakahanap din sila ng pwede pang matuluyan. Agad inayos niya ang kanyang mga daladalang gamit. Inihiga ni Zeus ang kanyang sarili sa manipis na kama pagkatapos. Katulad ng dormitory nila sa Laberanya ay pang-apatan din ang kwartong iyon. Tinignan niya ang kabilang kama na may nakapatong na gamit. May nauna na sa kanyang 2 sa kwartong yon, kaya't silang magkakasama ni Zeus hanggang matapos ang buong semestre, maliban na lang kung may dalating pang isa. Nagpakawala siya ng mababaw na buntong hininga. Namimiss niya kaagad si Tony. Hindi man lang siya nakapagpaalam sa kanila bago pumunta rito. Dahil alauna pa ang umpisa ng klase ni Zeus na pag-isipan niya na hanapin muna ang dormitory ni Kina at alamin ang schedule ng pasok nito. Naglakad-lakad siya sa malawak na pasilyo sa ikaunang palapag ng administration building habang ginagalang kanyang paningin. Nagbabaka sakali siya na makita niya si Kina. Wala halos pinagkaiba ang universidad na iyon sa Laberanya University. Kahit pribadong paaralan, parehas maiingay at makalat ng mga estudyante, katulad lang ng sa Laberanya. Mahinang natawa si Zeus. Siguradong matutuwa rito si Alona. Sa kanyang pagmamasid-masid, aksidente niyang nabangga ang isang nagmamadaling babae, o mas mainam na sabing ang babaeng nakabangga sa kanya. Sorry, sambit nito. Napataas ang kilid ni Zeus na makilalang babae. Si Jacqueline ito. Una tong nakita ni Zeus sa paraisong tunay bar. Kaibigan to ni Kina.
Gusto niya nga sanang tanungin to pero nakaalis na ito eh. Ang sumunod na nakasalubong niya ay dalawang lalaki. Tila si Jacqueline ang sinusundan ng mga ito. Napansin ni Zeus ang mga tattoo nila sa likod ng kanilang leeg na phoenix na mas kinataka niya. Bakit nila sinusundan si Jacqueline? Sinusundan din sila ni Zeus. Nakarating siya sa may likurang bahagi ng sports center. Doon niya nakitang nagpunta ang dalawang lalaki pero hindi siya sigurado kung nandun din si Jacqueline. Pagliko ni Zeus sa sulok na bahagi ng gusali, natanaw niyang nandun nga si Jacqueline. Hawak-hawak na to ng dalawang miyembro ng BPG. Perasahan tong kinaladkad ng mga to na kinasalubong ng kilay niya. Anong pakay nila kay Jacqueline? Balak ba nila tong dalhin sa kampo? Mabilis lumapit si Zeus sa kanila at hinarangan ng kanilang daraanan. Dahil nasa likuran sila ng sports center, walang katao-tao doon. Anong balak niyang gawin sa kanya? Bungad na tanong ni Zeus sa kanila. Namilog ang mata ni Jacqueline nang makilala si Zeus. Siya ang lalaking nagligtas kay Kina sa bar. Sambit nito sa kanyang isip. Nagkatinginan ng dalawang gang member. Wala ka na rito at huwag ka nang makialam. Malamig na wika ng isa sa kanila. Dahil doon napagtanto ni Zeus na hindi siya kilala ng mga ito. Umalis ka ngayon din sa daanan namin kung ayaw mong madamay. Kung di mo kami kilala, mga miyembro kami ng Blazing Phoenix Gang. Nakangising sambit ng isa. Sigurado silang tatabi si Zeus kapag narinig nito na miyembro sila ng gang at baka nga humingi pa ng paumanhin dahil sa pakikialam. Pero sa hindi inaasahan, tinawanan lamang sila nito. Ano naman kung miyembro kayo ng gang? Di niyo ba alam na nagtatrabaho ang boss niyo sa akin? Natatawang sambit ni Zeus sa kanyang isip. May nakakatawa ba sa sinabi ko? Galit na tanong ng isa. Hayaan mo ng lalaking yan. Wala lang siguro yung ideya kung sino tayo. Kailangan na nating umalis. Baka kanina pa naiinip si Cleo kakahintay sa atin. Sumang-ayon naman ang isa kaya't binaliwala na lang nila si Zeus. Di pa man sila nakakalayo, muli silang hinarangan ni Zeus. Hindi niyo pa sinasagot ang tanong ko, anong balak niyong gawin sa kanya? Dadalhin niyo ba siya kay Malkov? Tanong ni Zeus kaya't inis na muling nahinto ang dalawa. Anong karapatan mong tawagin ang boss namin sa kanyang pangalan? Gusto mo bang maturuan ng leksyon? Galit na singhal ng isa. Marahil yun nga ang gusto ng lalaking to. Bumitaw ang isa sa pagkakahawa kay Jacqueline at pinapalagotok ang mga daliri. Lumapit kay Zeus. Hayaan mo na ako sa lalaking to. Dalhin mo na ang babaeng iyan sa sasakyan. Di ako magtatagal, susunod din agad ako. Tumangulang kasama nito at muli kinaladkad si Jacqueline. Nag-aalalang tinignan ni Jacqueline si Zeus. Alam niya, iniligtas ni Zeus si Kina sa kanya ng mga miyembro ng BDBG o ng paraisong tunay. Pero hindi niya gugustuhin mapahamak ito ngayon para lang iligtas siya. Sigurado siyang hindi lang ang dalawang gang member na ito ang nandito ngayon upang takipin siya. Marahil nasa labas ng campus ang iba pa nilang kasama. Hindi ba't Zeus ang pangalan mo? Peace lang, huwag kang makikialam. Salamat sa tulong mo pero hindi mo gugustuhin kalabanin ang buong gang ng dahil lamang sa pagligtas mo sa akin. Nag-aalalang wika ni Jacqueline ay kinakunot ng noon ni Zeus. Gaano ba kalaki ang atraso ni Jacqueline sa gang? Ano ang ginawa nito upang ipadukot siya ni Malkov? Si Malkov nga ba ang nag-utos sa mga gang members na ito? Huwag kang mag-alala. Pangako kong ililigtas kita sa kanila. Nakangiting wika ni Zeus. Bahagyang gumaan ang loob ni Jacqueline pero nag-aalala pa rin siya sa maaaring sapitin ni Zeus sa pagmamatigas nito. Sabihin mo yan kapag natalo mo ko. Sambit ng isang gang member pagkatapos ay sinimulang atakihin si Zeus ng mga walang kabuhay-buhay na suntok. Nailing-iling na lang si Zeus. Ito ba ang ipinagmamalaki ng lalaking to? Di na pinatigal pa ni Zeus ang mga walang kwentang atake nito at mabilis na itong binigyan ng uppercut na agad nagpabagsak dito. Natigilan at natulala sa Jacqueline, maging ang isa pang gang member gulat na gulat sa napakabilis na pangyayari. Alfred? Tawag nito sa pangalan sa kanyang walang malay na kasama. Binitawan nito sa Jacqueline at mabilis nilapitan niya ito. Sinamantala ni Zeus ang pagkakataong yon upang hilahin sa Jacqueline at umalis sa lugar na yon. Tara, wika ni Zeus. Dahil sa pagkabigla, hindi na nakapagsalita si Jacqueline at umalis na sa lugar na yon. Tara, wika ni Zeus. Hinayaan lang niyang hilahin siya nito. Hindi pa man sila nakakalayo sa sports center, sinalubong na sila ng ilan pang mga kalalakihan. Mga miyembro din ito ng GPG.
Nasa mahigit 10 ang mga ito, kabilang na si Cleo, ang leader ng grupong iyon. What a lucky day! Yung daga na mismo ang lumalapit sa pusa. Nakangising sambit ni Cleo. Kumoble sa likod ni Zeus si Jacqueline. Napansin ni Zeus na hindi masyadong kita ang tattoo ni Cleo. Hindi tulad ng ibang miyembro na kahit nakarap sa kanya, makikita ang duro ng pakpak ng phoenix sa may gilid ng kanilang leeg. Kaya ipinagpalagay ni Zeus na tulad ng tattoo ni Alona, ang tattoo ni Cleo. Ibig lang sabihin isa ito sa high-ranking official ng gang. Get her! Utos ni Cleo sa mga tauhan nito. Agad namang pinilibutan ng mga gang members si Zeus at Jacqueline. Dahil malapit sila sa may lawn tennis court, may mga ilan-ilang estudyante ang naroon. Natigil pa ang ilan sa paglalaro na makita ang grupo ng BPG. Blazing Phoenix Gang! Bulalas na isang estudyante. Lahat ng estudyanteng naroon kilala sila kaya't wala ni isa man sa kanila ang nangahas na magsumbong sa mga opisyales ng universidad. Wala rin namang punto kahit gawin pa nila yon. Ultimo nga presidente ng paaralan walang magagawa upang pigilan ang mga ito. Hindi nila sila mapapalis basta-basta kahit naisan man nila. Napahigpit ang kapit ni Jacqueline sa manggas ng damit ni Zeus. Kinakabahan siya ng gusto hindi lang para sa kaligtasan niya, kung hindi pati na rin kay Zeus. Ginolpi lang naman ni Zeus ang isa sa membro ng gang kaya panigurado hindi nila papalampasin ang ginawa niyang yon at malamang dalhin din si Zeus ng mga ito. Tumakas ka na. Ako ang pakay nila. Di pa man nila alam ang ginawa mo sa kasamahan nila kaya't mas mabuti kong nahinto ang binubulong ni Jacqueline kay Zeus nang dumating yung dalawa pang gang member na humabol sa kanya kanina.